Positibo ang business community na mas lalo pang dadagsa ang mga mamumuhunan sa bansa sa ilalim ng pamumuno ni President-elect Rodrigo Duterte. Maliban dyan, umasa rin ang negosyante na tutukan ng Duterte administration ang pagpapaunlad sa mga tinatawag na secondary cities, lalong-lalo na sa Mindanao. Lala Babilonia sa detalye. Patuloy na focus at interes sa Mindanao at sa iba pang secondary city sa bansa lalo pagdating sa pagnenegosyo. Ito ang inaasahan ng presidente ng American Chamber of Commerce na si Rick Santos sa darating na administrasyon. Sa pagkapanalo ni incoming President Rody Duterte na matagal na panahong namahala sa Davao City at isang tubong Cebu, positibo naman dito si Santos. Ani pa ni Santos, positibo rin ang business community sa Pilipinas sa pagdagsa ng mga investor sa ilalim ng pamamahala ni Duterte. Bukod kasi sa maganda raw nitong 8-point economic agenda, inaasahan din ng mga ito ang pagbawas ng krimen sa bansa. I think we are very bullish on Mindanao, and my father is from Zamboanga, and my grandfather and great-grandfather are all from Mindanao, so it's always held a special place in our heart to see growth and development in Mindanao. I think it's, previously I think it's no secret, it's, the peace and security issues have always been a question mark there. I think there's a lot of confidence now that, I think we all would want to see peace in Mindanao, and I think the opportunities for growth and development in the real estate sector, in the agricultural sector, in the service sectors abound. So I think for a long time, I think Mindanao has been one of the best kept secrets in the country. We've always said that the Philippines overall has been one of the best kept secrets in Asia, and Mindanao with the vast resources and minerals and skill sets, etc. And it's just got great potential. Bukod dyan, naging maayos na umano ang estado ng merkado ngayong unang 3 buwan ng 2016 matapos ang bahagyang paghina nito dala ng nakaraang halalan. Sa presentasyon ni Santos sa ginanap na presscon sa Makati Shangri-La Hotel Huwebes, pinuri rin ito ang plano ni Duterte na magsagawa ng 4 na riles na sinasabing magkokonekta sa Luzon at Mindanao. Dahil daw dito, di na lamang tututok ang kaunlarang pang-ekonomiya sa Maynila, kundi pati na rin sa mga sinasabing secondary cities tulad ng Mindanao at Cebu. Para sa Telebisyon ng Bayan, Lala Babilonia.